Uy, pre, sakto, dito ka. Alam mo yung ballot secrecy, yung ideya na dapat lihim yung pagboto mo para walang manghihimasok o mananakot sa'yo. Hindi man ito direktang binanggit sa Biblia. Siyempre, wala pa namang eleksyon noon tulad ng ngayon. Pero may mga prinsipyo sa Biblia na swak dito. Una, tahimik na paggawa ng mabuti. Sabi sa Mateo sa 3:4, kung tutulong ka, gayin mo ng palihim. Yung tipong ni kaliwang kamay mo, di alam ang ginagawa ng kanan. Bakit? Para iwas yabang. At para sa Diyos lang talaga ang ginagawa mo. Parang boto. Hindi kailangan na ipagkalat natin kung sino yung binoto natin. Basta alam ng Diyos at alam ng konsensya mo, tama ang pinili mo. Pangalawa, kalayaan sa paniniwala. Sa Roma 14:5, pinapaalahanan ng bawat isa na may kanya-kanya tayong paninindigan. Ibig sabihin, dapat nating igalang kung ano ang paniniwala ng iba, kaya't ang boto dapat personal at malaya. Pangatlo, iwasan ng suhol at bias. Sa Deuteronomy 16:19, sabi doon, bawal ang suhol, bawal ang favoritism. Binubulag kasi niya ng hustisya. Dahil dito, mahalagang sikreto ang boto mo para walang pressure, walang suhol, walang papabor-paboran. Pero ang mga namumuno, dapat tapat. Sa unang Korinto 4:2, sinasabi na ang mga katiwala o leader ay dapat tapat. Kaya habang tayong botante ay may karapatang bumoto ng lihim, ang mga halal naman ay kailangang managot sa publiko. Kahit walang eksaktong talata sa Biblia na nagsasabing dapat secret yung boto mo, suportado ito ng maraming prinsipyo, kagaya ng kalayaan, katarungan at integridad. Ika nga, boto mo yan. Dapat ikaw ang may alam at Diyos ang tunay mong kasama.